What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok, Gigantomachie. Sa wakas, inilabas ang matagal na inaabangang backstory ni Hades, at ayon sa salaysay ni Ares habang nagkakape, hindi lang ito basta kwento. Ito ang pinakamalaking krisis na dumurog sa Valhalla, ang Gigantomachie. Nagsimula ang lahat sa isang imahe ng Olympus, na babalot ng usok at kaguluhan. Mula roon, lalo pang tumindi ang tensyon nang makita si Ares na iniangat sa isang stretcher, sugatang-sugatan at hirap huminga. Alam ni Ares ang katotohanan, kung hindi siya agad gumaling, wala nang makapipigil sa pag-abante ng hukbo ni Gaia patungo sa Olympus. Ipinaliwanag ng tagapagsalaysay ang pinagmulan ng digmaan. Noong panahon ng Titanomachy, ang labanang tumukoy kung sino ang tunay na pinakamalakas sa buong cosmos. Tinalo ni Zeus ang sarili niyang ama, si Cronus, at kinuha ang kapangyarihang maging Diyos ng mga Diyos ng kalangitan. Ngunit hindi yun tinanggap ni Gaia, ang primordial goddess. Dahil dito, pinamunuan niya ang kanyang mga anak, ang mga giant, sa isang digmaang humanig sa buong mundo ng mga Diyos. At dito tuluyang sumiklab ang Gigantomachie. Habang nagpupulong ang mga Diyos sa harap ng lumalalang panganib, inulat ni Hermes na ang buong divine unit ng Olympus ay lumalaban ng buong tapang, ngunit malinaw na hindi papabor sa kanila ang takbo ng digmaan. Tahimik na tinanggap ng magkakapatid ang masaklap na balita, lalo na nang bigyang diin ni Ares na ang lakas ng hukbo ni Gaia ay higit pa sa sinumang inaasahan. Sa anumang sandali, makakapasok na sila sa Olympus. Habang nagbibiro at nang-aasar si Adamas tungkol sa desperadong sitwasyon, nanatiling tahimik sina Poseidon at Hades, naghihintay sa magiging desisyon ni Zeus. Ngunit bago pa man siya magsalita, lumabas ang napakalakas na aura mula sa katawan nito, mas naging seryoso, at malinaw na ang kanyang sagot, hindi sila uurong. Dudurugin nila ang puwersa ni Gaia hanggang sa huling mandirigma. Inutusan ni Zeus si Hermes na iparating sa lahat ng Greek gods ang kanyang sinabi, habang ang dating seryosong mukha nito ay napalitan ng ngiting sabik sa tunay na labanan. Matagal na raw siyang hindi nakikipaglaban ng todo, at oras na upang mangbalasan ng kalaban. Samantala, bago pa makasunod si Hades, sinalubong siya ng isang tauhan na may dalang balitang mas nakagigimbal kaysa sa nangyayari sa Valhalla. Sa Tartarus, ang pinakamalalim na bahagi ng Helheim, nagsimula nang gumalaw ang mga bilanggong Titan. At sa isang pambihirang pagkakataon, nakahanap sila ng paraan upang makatakas. Lumikas sila ng maramihan, at sabay silang makikipagsanib sa hukbo ni Gaia, tiyak ang pagbagsak ng buong Valhalla. Ilang oras na lamang ang natitira bago marating ng mga Titan ang Valhalla. Ngunit sa halip na magpanik, tumalikod si Hades at naglakad papunta sa kung saan. Nang tanungin siya ni Poseidon kung may problema, mariin niyang sinabi na wala, na hindi na ito dapat pang alalahanin. Sa kabilang banda, mabilis na sumabak sina Zeus, Poseidon, Adamas, at ang mga divine guards sa gitna ng nag-aalimpuyong labanan. At matapos ang mahaba, marahas at walang humpay na digmaan, tuluyang bumagsak ang mga kalaban. Sugatan si Ares, ngunit inaalalayan siya ni Hermes habang pinagmamasdan nila ang kanilang amang nagdiriwang, hudyat ng wakas ng digmaan na inabot ng mga taon bago tuluyang natapos. Ngunit napansin ni Poseidon ang kakaibang lungkot ng mga tauhan ni Hades. At nang tanungin niya kung saan naroon ang kanilang hari, doon na sumabog ang katotohanan, mag-isa itong bumaba sa Helheim upang harangin ang mga tumatakas na Titan. Mabilis na tinungo ni Poseidon ang kanyang kapatid upang tulungan ito, subalit pagdating niya, tumambad sa kanya ang isang eksenang tila katapusan ng mundo. Isang bundok ng mga bangkay, daang-daang Titan na walang awang pinaslang ni Hades. Wala ni isa mang nakaligtas. Nang magtagpo ang magkapatid, mariing ipinunto ni Poseidon na padalos-dalos ang naging desisyon ng kuya niya. Ipinadala ni Hades ang lahat ng tauhan nito sa digmaan sa Valhalla, habang siya mismo ay bumaba ng mag-isa sa Helheim nang hindi man lang nagsabi sa kanila. Ngunit para kay Hades, iisa lamang ang mahalaga, bilang nakatatandang kapatid, tungkulin niyang protektahan ang kanyang mga nakababatang kapatid, anumang kapalit nito. Sumagot si Poseidon na maaari siyang napatay. Ngunit mariin ang tindig ni Hades, hinding-hindi siya matatalo ni numan. At sa likod ng kumpiyansang iyon ay ang naglalakihang patong-patong na bangkay ng mga Titan na nagpatunay sa kanyang salita. Makalipas ang ilang sandali, bumigay ang katawan ni Hades at napahiga. Dito nagbago ang tono ng tagpo, inabot ni Poseidon ang kamay niya. At sa unang pagkakataon, tinawag niya itong kuya, isang salitang hindi naulit sa anumang kasaysayan ng Olympus. Maging si Hades ay hindi makapaniwala. Sa puntong iyon nagtapos ang marahas ngunit napakagandang flashback. Isang backstory na naghubad sa katahimikan, pasanin, at tunay na bigat ng pagiging Hades.
Ngayon, panahon na upang pag-usapan ang mga pagkakaiba ng bersyon ng manga at anime, at bakit mahalagang malaman ang mga ito. Sa masusing paghahambing ng pagitan ng manga at anime adaptation, tatlong pangunahing inconsistency ang kapansin-pansin, at bawat isa ay may direktang implikasyon sa visual identity, characterization, at lore building ng Record of Ragnarok. Number 1. Zeus ay color. Sa manga, ang batang Zeus ay may karaniwang kulay ng mata, simple, natural, at walang anumang espesyal na visual trait. Ito ang baseline design niya, understated pero divine. Sa anime, malaki ang binago sa kanya, ginawa siyang may solid black eyes, at kahit sa Gigantomachie flashback ay ganoon pa rin ang itsura niya. Ngunit sa manga, noong bata pa siya, hindi kailanman naging itim ang mga mata niya. Maliwanag na deliberate stylistic choice ito mula sa production team. Karaniwang ginagawa ang ganitong pagbabago upang palakasin ang thematic tone ng isang karakter, maglatag ng foreshadowing, o ay highlight ang otherness ni Zeus bilang isa sa pinakamalakas na god. Hanggat walang official explanation, mananatili itong adaptational emphasis na tiyak na pagbubuhusan ng tanong ng fans sa mga susunod na interview sa kanila. Number 2. Adamas Footprint Soles. Sa manga, makikita ang engraved footprint pattern sa swelas ng sapatos ni Adamas, isang micro-detail na nagdadagdag ng personality, attitude, at swagger na tugma sa kanyang brutal at egotistic na karakter. Hindi ito dinala ng anime adaptation. Dahil dito, nabawasan ng isang visual shorthand na sanay nagpapalakas sa distinct flair ni Adamas. Maliit na elemento ito, pero sa characterization, maliliit na detalye ang kadalasang nagbibigay ng malaking impresyon. Isang sayang na missed opportunity para sa dagdag angas ng karakter. Number 3. Hades Whistle. Sa manga, ipinakita si Hades na sumisipol ngunit hindi natin narinig ang aktwal na tunog. Hindi ipinahiwatig na ito ay technique o combat ability, isa lamang itong natural mannerism na bahagi ng kanyang personalidad. Sa anime, naging audible ang sipol, at dito lumitaw ang mahalagang koneksyon. Ito ang parehong uri ng sipol na ginamit ni Poseidon sa laban kay Kojiro Sasaki. Ipinapakita nito na hindi ito technique na pag-aari ni Poseidon, kundi mannerism na nakuha niya mula sa kanyang nakatatandang kapatid. Isang simpleng habit, pero nagbibigay ng eleganteng layer ng character lineage, isang detalye na anime-only viewers ang tunay na makaka-appreciate dahil sa tunog mismo nagmumula ang nuance. Sa kabuuan mga kops, ang tatlong pagkakaibang ito ay nagsisilbing paalala kung paano ang isang adaptation ay hindi lang basta paglilipat ng panel papunta sa screen. Sa bawat binagong kulay, tinanggal na detalye, o pinalakas na mannerism, may nadedagdag, o nababawas, sa kabuuan ng kwento. At dito nagiging mahalaga ang pagtutok dahil sa Record of Ragnarok, kahit ang pinakamaliliit na visual at behavioral cues ay may kakayahang baguhin ang bigat, anyo, at direksyon ng mythos na sinusundan natin. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina